O ano, ready na tayo. Eh, actually, hindi ako 100% ready pa pero pinipilit ko lang sarili ko. Yung pupush, uh, magpo-force ka sa sarili mo minsan para para bang yung ano yung maka-level up ka. So yun. Kahit hindi ready, hindi masyadong maghintay ng matagal dahil nag-ano, yung oras, 'di ba? Sinabi ko. Ano ngayon nga pala, bago tayo mag-ano, bago ako mag-continue sa mga ano ko, university, tsaka sa mental lab natin. Pikitan muna natin yung ano, yung mga mata natin at huminga. Parang konting meditation na lang. Yung sa mga may gusto lang. Tsaka ito yung ginagawa ko pag, siyempre, ginagawa natin sa sign of the cross, di ba? Kasi itong araw na 'to ano, eh, yung specific na day na ano, may nangyari, eh, maraming nasawi 'di ba? 911. So, pikitan natin ang mata tapos mga mata natin tapos huminga, magdasal muna, dasalan natin yung mga nasawi itong araw na 'to nung mga ilang taong nakaraan. Sa ano, siyempre sa mga pamilya din nila at siyempre sa buong mundo na 'yan. Anuhin natin yung parang bigyan natin ng paraan na mapabago natin yung patatagin natin yung mga isipan natin at mga gawain natin para lang sa kinabukasan, 'di ba? So, kahit ilang minuto lang, gawin natin ano 'yan, yung parang lakas na pwede tayong mag-evolve. Pabutihin natin yung mga isipan natin, 'di ba? Yung sa mga tragedy nangyayari araw-araw. Siyempre meron talagang um, ano lang natin yung parang bigyan natin ng liwanag yung mga kadiliman sa mundo, 'di ba? So, hindi lang tayo sa actually ano 'yan eh, araw-araw 'yan eh natin gawin, 'di ba? Dahil mga taong pati na rin mga hayop, ano yun natin, mga halaman, lahat na 'yan eh. Siyempre mga tao muna. Maraming mga taong nasasawi, bumabalik sa bumabalik uli sa lupa, 'di ba? Bumabalik tayong lahat sa lupa kahit papaano. Pero bago tayo bumalik, yung nasabi ko bang ano, yung mag-contribute muna tayo. Anong magawa natin sa mundo. Tapos, hindi ko naman meaning na wag muna kayong bumalik diyan. Hindi pa hindi pa tamang oras, okay? Wag niyong misunderstand yung ano ko, yung mga words ko. I-relate niyo lang sa ano, sa mga sinasabi ko. At sa inyo, mga damdamin ninyo at kalooban at kaisipan, di ba? So, siyempre, inano ko muna yan, yung parang sinulat ko muna. Baga, yung mga mali kong nasabi, siyempre, magsusorry ako in advance kung merong ano dyan, parang na personal. Oh. Sa mga pamilya, mga nasawi, same day. Natandaan ko yun eh, nandun pa ako sa Sweden nun. Tapos, kurso ko yung ano, yung parang
Ano yung sa caregiving na ano course. Tapos yun may parang news shock, parang tingin ng ano, tingin ko sa ano news, ang daming tumingin eh. Yun ko anong special ata yung news. Akala ko tumitingin sila ng ano, movie. Hindi pala. Ano pala yung nangyari. Parang nga talagang movie yung mga inaanong movie. Parang minsan ay malilito ka minsan kung ano yung balita ba yan or movie. Parang nagkakatotoo minsan yung mga ano. Pero hindi natin ano yun, yung isipin na magkakatotoo yung mga movies. Yung mga movies na yan, ano yung, siyempre ano yun natin yun, imahinasyon natin yan, yung imagination, yung mga story-story. Yung mga negatibong ano, mga bagay na mga aksidente o ano ba yan, hindi natin i-wish yung parang, siyempre movie, hanggang movie lang yan. Eh kung magagandang bagay ba na movie, yan ang i-wish natin, di ba? Hindi yung mga masasamang ano, di ba? Mga negatibo para makakabigay ng negatibong energy sa ano natin, sa isipan natin, di ba? Sa buhay natin. So, magano tayo, pasalamat tayo. Tayo mga nandito pa sa mundo, ano natin, gawin natin ano yan, yung parang memorial na ano, hindi natin ulitin to. Uh, binigyan ba tayo ng ano, buhay para ano yun lang, tapusin. Hindi natin pilitin tapusin. Hindi natin ano, bigyan pa natin ng buhay, di ba? Yung buhay natin. So, kaya nga yung buhay mahalaga talaga. Eh. Kada segundong na nagdadaan, nawawala sa atin. Ano eh, mahalaga yan. I-value natin yung ano natin buhay, di ba? I-ano natin, iparelate natin yan sa, ipaintindi natin yan sa ating mga kabataan, sa mga anak natin, sa mga kapamilya. Magsimula tayo, siyempre, yung sinasabi ko, dito muna sa Pinas. At i-forward nyo na lang sa mga kakilala nyo sa ibang country, global. Spread natin yun. Parang gospel na rin yan ng ano ng mahiwagang libro natin, yung Biblia. So, ano, bless their souls. Sa lahat ng nasawi. So, box breathing, di ba? Serious muna natin yung ano, araw na to tapos bigyan natin ng ano, huwag natin bigyan ng isipan na yung para bang ano, higanti, yung mga paghiganti or pag eh, pag-create ng paggawa ng vengeful mind, yung parang gusto mong humiganti, di ba? Wag ganun. Dahil kasi ano yun, nasa mental lab natin lahat yan eh. Nasa isipan, nasa ulo natin yan. Yung mga bago natin gawin, nasa ulo natin. Kaya iisipan muna natin kung wasto o hindi. So, hanggang dyan lang muna. At salamat at sinabayan niyo ako magdasal at ano, pikit ng mata at huminga. Natatawa lang ako sa sarili ko, hindi sa ano ha. Kasi yung mga ano ko, yung mga words ko minsan eh, parang napipiko ba? Wala akong masyadong ano dito yung parang sound effects later on. Hindi ngayon. Mga kabayan, mga Pinoy, smile tayo uli at
move on tayo. Dala-dala natin yung backpack, 'di ba? Yung tawagin nating ano yan, bigyan natin ng pangalan yung backpack natin sa ano, yung bag natin na dinadala. Invisible yan eh, pero sinasabi kong backpack. Nandyan yung ano, pinakamabigat dyan, yung disiplina. Yung silbi, ilagay natin to dito sa backpack. Yung metaphorically speaking lang, na ito yung dala-dala natin. Kahit saan man tayo, di ba? Kahit sa bahay lang, or labas pa, eskwela, or patrabaho. Dala-dala natin yan eh. So, dali natin. Tapos, ready na tayo, di ba? Dala na natin yung mga gamit natin dyan na kailangan gamitin. Na plano na natin, di ba? Nasulat na natin. Tapos yun, yung mga priorities natin. Yan na. Siyempre, yung mga baon ng mga baon din natin, mga fuel natin, di ba? Baon papuntang school or work. Mga bata natin. Ano yan? Order yan. Nandiyan yung mga box ng ulam, rice, at saka yan. Nandiyan yung tubig. Yan. Punta na tayo ng ano, di ba? Trabaho. Inumin. So, nandiyan lahat yan. Yung parang ready ka na. So, bigay tayo ng ano, halaga sa mga ano natin, yung mga dala natin, di ba? Tapos i-apply natin yan sa move on tayo, apply natin yan sa totoong ano, sa mga sitwasyon natin, sa mga tungkulin natin, yan, mga gawain natin araw-araw. So, yan. Yan na yan. Yun na, siyempre, proud tayong mga magulang minsan dahil nakabigay tayo ng wastong guidance sa mga ano natin, sa mga kabataan natin, di ba? Yung pamilya natin. Eh, wag natin kalimutan bigyan natin ng reward yung sarili natin. Eh, ano ko diyan, yung meaning ko diyan ay magano ka, pumunta ka ng ano, magpa-massage ka or bigyan mo yung sarili mo ng ano, bumili ka ng masarap na pagkain siguro or ano ba yan? Para lang sa ano, parang celebration mo, celebration ba? Parang yung halaga yan eh, yung halaga sa sarili, self-value. So, importante yung halaga sa sarili natin. Kaya ano yan eh, sinabi kong integrity, di ba? May mga values. Tapos pag alam mo na yung mga values mo, siyempre, nagba-vibrate yan eh. Yung sa mga sa tono natin, sa boses natin, sa gawa natin, sa mga pananalita, di ba? Nagba-vibrate yan eh. So, yan, kaya sinasabi ko mag-vibrate tayo, radiate, love, pag-ibig, yung pagmamahal at pag-iintindi, di ba? Pagpakumbaba, yung mga words na yan, kailangan natin dalhin. Ilagay din sa backpack natin yan, di ba? Bago masyadong tumagal tong ano, basahin ko uli yung ano, parang nakakalimutan ko na dahil yung dila minsan eh, parang merong sariling brain, yung utak, bigla lang gumagalaw, nagbibigay ng ano, bagong muutusan. Bago natin utusan magsalita, nag-uuna yan minsan eh. Yun, ano ba to? Saan ba ta? Mga pala, yung ano natin, yung words natin ngayon, ano yun? Yung obedience at saka respect, duty. Actually, ano yan eh, obedience lang dapat yan eh. Dahil synonym na yung ano, yung respect at saka yung sa duty. So, basahin ko na lang muna. Ito yung sinasabi sa English daw eh.
yung compliance with an order. Tapos request or submission to another's authority. Timeness, discipline. Tingin mo, nandiyan na yung discipline, di ba? Yung pagsusunod yan yung obedience, di ba? Yung sinabi kong listen and obey. Sinabi ko yan na araw-araw sa almost every day sa anak ko. Makinig ka at sumunod. Dahil yan yung nasa listahan mo, di ba? Gawin mo yan tapos keep your promise. Yan mo yung promise mo. Yung first step na yan, yung first eh, na step na yan, listen and obey. Yan yung promise mo. So yan yung repetition lang yan eh. Hanggang sa ma-program, di ba? Magiging magandang habit. So, sa obedience, yung pag, ano yan, minsan matitigas yung mga, yung oras. Hindi kagad sila, sumusunod, di ba? Minsan. Dahil, siyempre, kulang pa sa wastong guidance natin at mga ganyan. Pagpa sanay natin sa kanila, di ba? Unang, nandyan sila. Siyempre, yung mga bata natin, di ba, kung minsan ay pag gising nila kagad, dun, hinahanap nila yung toys nila o yung libangan nila, di ba? Yan yung yung parabang comfort zone nila, yung happy place nila. Yan. Yung parang diyan sila masaya. Kung nag-iisa ba sila or may siblings, yung mga ganyan, or may pets, yung mga comfort zone nila, yung mga happiness nila. Diyan yung nila, diyan sila yung yung parang comfort sila diyan. Tapos feeling nila magaan sila, yung walang istorbo. Ayaw nilang maistorbo diyan dahil sila diyan eh. Focus sila diyan, di ba? Yung mga ganyan. So, siyempre, yan, habit nila yan eh. Habit nila din yan. Maya-maya, mag-uutos na tayo, di ba? Tayo mga magulang. Pakiano nga ng dyan, baby, or yung iba, siyempre, pagalit na eh. Dahil siguro, pangalawang beses na o pangatlong beses na. Yung sumunod ka agad. Dahil, focus sila sa mga laro nila, di ba? O sa cellphone o sa mga gaming nila. Depende naman kasi din yan sa mga habits natin sa bahay, di ba? Iba-iba eh. Individual yan eh. Individually and personally yan sa atin, sa iba-ibang pamilya, di ba? Ano mga habits natin at saka ganyan. So, siyempre, hindi makikinig yan dahil focus na focus. Tapos, galit ka pa. Galit pa ako. Mga ganyan. Naranasan ko na rin. Siyempre, nag evolve na ako at nagbibigay halaga sa mga sinasabi ko. Tapos, ayun, nga pala, na-remember ko na hindi pwede yung gano'n. Ibahin ko yung yung sinabi kong paradigm shift. Yan mo, ibahin mo yung isipin mo, yung mindset mo. Magbigay ka ng ibang paraan, ibang tono, or ibang gawin natin. Maging kreatibo tayo sa mga ganyan. Dahil sa mga anak natin yan. So kung hindi man yan kuhanin mo yung bumalik ka sa mental lab natin. Bumalik ka, paano ko ba bigyan kong diskarte to para makinig or sumunod ka agad ng gano'n. Hindi yung sa ini-encourage ko kayong paluin ka agad or batuhin or mga ganyan. Merong ganyan eh. Yeah. Merong ganyan alam ko eh dahil yung para bang ini lintik ka. Iniistorbo mo yung ko dito, trabaho ko dito dahil hindi ka kinig ka agad. Yung ganun, di ba? Normal yan sa iba. Hindi mo makontrol yung emosyon mo. Normal lang yan, yung emosyon. Hindi mo talaga minsan makontrol yan. Pero bigyan mo ng hinga. Uminom ka muna ng tubig tapos bumalik ka ulit. Ano ba yun? Ayun nga pala. Saan ko yung anak ko?
ganito na lang, 'di ba? Bigyan mo ang sarili mo ng ano rin, dahil, pinoprotektahan natin yung ano natin, yung calmness natin, yung chillness natin dito. Yung inner peace, yung integrity natin, yun yung sinasabi ko. So, integridad natin yun, mga prinsipyo natin. Hmm. Mga pwede rin sabihin mga pride natin, bilang mga magulang, parent, papa or mama or lolo o lola, di ba? Kuya or ate, mga ganyan. Ano tayo, siyempre, protektahan natin yan. Kaya yung mga emosyon natin, dyan yan lumalakas yung tono sa boses natin, di ba? Or bumababa dahil sa emosyon natin. Maging emotional ano tayo, intelligent yung sinasabi sa mga libro na audiobooks na naririnig ko. Ano, kreatibo tayo maggawa ng ibahin yung mga ano, paraan, di ba? So yun na yun, siyempre, magtataka minsan yung bata, uy, si daddy nag-iba. Ano yung madaling magalit kinukurot ako minsan yung mga ganyan ba. Tapos maya-maya, para bang hindi ko naman sasabihin na nami-miss ko na yung kurot. Hin hindi masakit yun, di ba? Sabihin nagtataka lang sila yung parang, "Wow, ano resulta yun." Yung epekto yun ng pagbabago mo, di ba? Nagbibigay halaga sa kanila din. So, na-apply nila din yan, parang gusto din nilang bumigay sa ano, dahil, masarap yung pakiramdam niya. Nagbago na si daddy, nagbago na si mommy, lola, lolo. Sa mga yung lolo natin at lola, siyempre mas meron yan silang sariling mentalidad at mahirap anuhin, baguhin yung mga mas may edad pa sa ano, yung mga ano natin, yung mga retired, lola, lolo natin, mga mother and, father natin. Ano na rin yan, yung mga, hindi natin sila pwede natin mai-influence ng positibo, pero mas mahirap silang anuhin, baguhin yung mindset nila dahil ano na yan, yung parang fix na yan, yung dati pa. Parang nakaano na yan, may pako na yung ano, hindi mo na mabubuksan yung mga pintuan diyan, yung metaphorically speaking. Siyempre makaka-relate sila sa mga ganyan, pero hindi mo na yung mga emosyon nila, yung parang ano na yan, yung sa kanila na yan, eh. Rerespetuhin na lang natin yan sila dahil sila yung elders, di ba? Ganyan tayo mga Pinoy, di ba? Gumalang sa mga ano natin, lola at lolo, yung mga magulang natin, ate at kuya. Siyempre, gumalang din tayo sa mga bunso. Yung ibang klaseng galang, yung respeto natin sa mga anak natin or sa mga bunso natin. Ano yun, yung care yan eh. Yan yung respeto, yung bigyan mo ng care, bigyan mo ng caregiving. Nag-ano ka, bibigay ka ano, sa wastong pagtuturo or pag-guide. Yan, ganyan. Ano yan eh, respeto din yan eh. At saka disiplina, siyempre, bumalik tayo. So, yan yung obedience, di ba? Medyo naligaw ko konti, pero bumalik muli tayo. May kasabihan kasi sa English, sabi, whenever you are lost in your way or sa daan ba, pag minsan ay naliligaw ka sa landas or sa mga pag-iisip mo, sinasabi nila, go back, go back to basic. Bumalik ka sa basic, back to zero, or one step back, dayon, dayon, and then to forward, di ba?
step 4. Parang oo nga pala ito basic, ito pala yung ano, bakit, bakit ako nagsimula. So yung sinasabing mindset natin diyan tayo bumalik sa office natin 'di ba? Oo nga pala 'no, nandito yan sa listahan yung sinabi ko. So kaya bumabalik ako sa ano natin yung priority yung disiplina at saka itong ano listahan ko, basic yan, susulat. Para ano dagdag sa memory. Nga yung ano yun, nasusulat ko pa dito yung yung excuse lang muna, hinga muna kayo diyan mag-inom ng ano, tubig or coffee ba. Sinusulat ko yan, dito lahat. Eh, ito nga, inano ko na lang yan, yung parang shortcut ko na lang yan, eh. Ngayon babasahin ko para sa inyo, yung sinulat ko muna first bago ako nagsalita. Mga bata natin or kabataan, magaling mag-obey sa kanilang sariling gusto. So, naisip ko yung siyempre ano yan, yung mga impulsive yan sila, 'di ba? Yung anong gusto nila gagawin agad. Magaling. Kaya meaning ko diyan, magaling kaagad sila sumunod, mag-obey sa mga gusto nila, sariling gusto nila. Pero pagdating sa pagsunod sa utos ng mga magulang sa atin, 'di ba? Parang ano 'yan, kontra gusto na 'yan, kontra gusto. Huwag mo akong istorbohin, mommy or daddy. Ano, focus ako sa laro ko, yung ganyan ba. Nahihirapan silang sumunod, 'di ba, sa utos. Dahil yung priority nila kasi 'yan, ito yung comfort zone ko, daddy. Huwag kayong ano 'yan, yung mahalaga 'to para sa akin. Yung ano niya, yun. Diyan siya yung happiness niya, yung happy place niya, 'di ba? So, kaya 'pag, napalayo sila diyan sila sa mga sa comfort zone nila, nagagalit, 'di ba? Sumisigaw, nagdadabog. Pero nasa ating power 'yan, 'di ba? Sa mga parents na sa atin, yung responsibilidad natin, papaano natin sila i-guide sa wastong moral, 'di ba? Yung mga ugali. Guide natin yung mga ethics natin. Hmm, yung tama or mali. Eh, kailangan natin yung ano, yung wastong guidance sa kanila, di ba? So ito, continuation, malapit na mag 30 minutes. Bilisan ko. Depende kasi yan din sa level mong pag-utos or communicate. Yung wastong pagsabi, di ba? Mm, Kung yung tono mo ba'y pataas, yung pagalit na pasigaw, sa tono ng boses natin at sa mga nasanay nating gawain. Yung habits, yung sinasabi ko habits natin. Parang nasanay, meron tayong mga sarili nating habits sa pamilya natin. Iba-iba yan sa iba-ibang pamilya, di ba? Sa iba-ibang bahay. Yung walang magkakaparehas yan. Example ito, may example ko sa mga anak ko. Ito, yung calmness. Bago ko na level up kasi itong mga experience ko. Napatatag ko yung ano, yung pasensya, yung ano, patience ko na pasensya ko. Napatatag ko yan after all these years, sa katagalan ba ng panahon. Naging solid at sa lahat ng bagay at sitwasyon kailangan ka talagang chill, humble, 'di ba? So, sinasabi kong ano, yung ano, chill ka lang, humble, yung be original, yung ikaw lang. It's you versus you. Dahil nakakaepekto din yan sa bata eh. At yung power na yun, may power yan eh. Yung calmness natin, chill. Ano nila, na-feel nila yung ano, yung calmness yan. Parang confidence yan eh. Yung calmness natin. Confidence yan eh. Kahit anong mangyari, dyan, calm ka pa rin, di ba?
art of calmness yan eh. Yung mahirap anuhin yan eh. Siyempre, praktisan mo pa yan eh. So, huwag ka na maghintay pa. Praktisan mo na ngayon kung hindi mo pa kaya. So, yun. The continuation. So, ibahin natin yung pananalita natin, pagsalita natin sa kanila, di ba? Yung boses natin, yung tono. Ano yung frequency yan eh. Paano natin isasabi yung mga word, mga utos natin para maprotektahan din natin yung sarili nating comfort zone, di ba? Oh, yun yun. Yun yung ano yun, parang heads up ko bago ako magsalita. Comfort zone din natin, ano yan eh, parang ayaw nating magalit pero parang automatic na rin yan eh dahil makulit yung mga anak natin, makulit yung asawa natin, yung pinsan or ate, kuya, di ba? Mga ganyan. Pero tayong mga parents, tayo yung ano, leader dyan sa bahay. Lola at lolo, di ba? Yuhin, tiyan. Tayo yung leader dyan. I-organize natin yung mga tauhan natin sa bahay dyan. Hindi naman sa ano, yung mo, oh, yung boss, huwag ganun. Hindi ganun. So, yung comfort zone natin, mahalaga din sa atin yan. Pero, wag nating gawing ano, yung katamaran. Gawing ano, magandang paraan na tumamad tayo lalo. Marami na tayong tamad. Tamad pa rin tayo. Admit ko yan sa sarili ko. Tamad pa rin ako. Pero sa ano, yung sa mga i-ano natin yan, i-convert yung katamaran natin sa ano, parang pag nagpapahinga ka, yung katulad nito, ganito. Pahinga to sa akin, eh. Pero comfort zone ko to eh. Hindi ibig sabihin na ano ako, tamad ako. Tamad ako sa ibang bagay pero hindi sa ito. Ano, produktibo itong ginagawa ko para sa akin. At siyempre, contribution din yan. So, ano lang tayo, real talk lang tayo. Nakakapag madali lang kasi mag sinungaling. Madali lang tayo mag-isip ng negatibong bagay. Mas mahirap yung positibo. Kaya, praktisan natin yung ano, bumalik tayo sa disiplina natin, sa sarili natin. Iba. Kung malalim na yung pag-iisip natin, ano kayo, ano muna kayo, kumain muna kayo or lumabas kayo, maglakad muna. Yan. Fresh air, di ba? Oxygen. Kailangan ng katawan yan. So, mga kabayan, kapwa ko Pinoy, salamat sa handog ninyong oras sa pagririnig sa akin. So, ito yung ano natin, yung obedience natin ngayon. Obedience sa ating sarili. Nag-aano yun, nag-uutos din yung ano eh, yung i-finalize ko na to. Finishing process. Finalize ko na. Itong ano yung pag-obey sa ating sarili, meaning ko, makinig tayo sa ano, sarili nating ano, pag-iisip at sa puso natin. Ano ba yung mahalaga ngayon? Anong yung prioritize ko ngayon? Ano ba yung magandang bagay ngayon na magagawa ko at nakakabigay halaga ng iba, sa iba din, 'di ba? Hindi lang sa sarili mo, sa iba din. So yun, yung mindset ng ganyan, naku, kung ganyan lahat, pwede na sigurong sumakay ng eroplano na walang bayad, 'di ba? Or sarili mong ano. Yung ano, fantasy ko lang yan, pero ganda ng mga vision ko ngayon eh. Yung mga ambition ko. Pero, hindi nga, mag-ano tayo, mag-imagine tayo. Huwag tayong tumigil managinip o mangarap. Dahil hindi naman tumitigil talaga yung pangarap. Nandiyan lang yan eh. Kaso nakakalimutan natin bigyan ng daan. So yun, bigyan natin ng daan. Yung mga talents natin, yung mga ideas natin, diligan natin yan. Para bang plants. Yung
magano ka, magano ka ng halaman, 'di ba? Bago yan ano, 'di ba, didiligan mo yan, aalagaan mo yan. So yan na yan. Vibrate ha. Love, peace, and understanding. As usual. So, mag-ubay kayo. Makinig kayo. Sabihin natin yan sa mga anak natin sa tamang tono, sa wastong ano, paraan, isipan. Para ano, kasi, magandang resulta yan. Okay, pero repetition yan, siyempre. Hindi lang isang beses sa isang linggo. Araw-araw yan dapat eh. Uy, yung tiyan ko, mag 7:30 na pala dito. Okay, mga kapatid, kabayan, kapamilya, sa mahal kong asawa at anak dyan, sa kaisa kong anak ditong binata, magda-driving school na. Magano kayo, makinig kayo dyan, no, at mag-obey, sumunod, at magdasal, magpasalamat din. Huwag kang kalimutan yan, lahat yan. Yung backpack natin, ha. Hmm. So hanggang dito na lang. Jereversity at Sirosauro tapos na for this time. Hanggang sa susunod na kabanata. Salamat.